Magandang araw mga bata. Sa araw na ito ay may bago tayong aralin sa Filipino 5 Unang Markahan, Module 6, na may paksang pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sariling salita. Alam mo ba na ang pakikinig at pagsasalita ay ilan lamang sa mga kasanayan na dapat matutunan ng mga batang tulad mo? Sa paglinang ng kasanayang ito ay malaya mong naibabahagi o naisasalaysay ang mahalagang impormasyong iyong napakinggan. Malaki ang maitutulong ng paggamit mo ng sariling salita upang madali mo itong maunawaan at nang maging epektibo ang iyong pagkukwento. Pakinggan ang maikling sanaysay pagkatapos puna ng chart sa ibaba. May paboritong laruan si Gayle. Dala niya ito kahit saan siya magpunta. Katabi rin niya ito sa pagtulog. Sa kanyang pagkain, pinauupo din niya ito sa katabing upuan. Madalas niya itong bihisan ng makukulay na mga kasuotan. Ipinapatahi pa niya ito sa kanyang tita, Marnie. Pinagawa pa niya ito ng sapatos kaparehas ng kanyang paborito. Minsan, isinasabay niya ito sa kanyang pagligo. Maingat niyang susuklayan ito at lalagyan ng buhok ng kaparehas ng kanyang pantali. Talaga namang mahal niya ito. Ang pangalan niya ay Chloe, akda ni Giselle G. Grande, Borongan City Division. Puna ng chart ng hinihinging impormasyon. Una, paboritong laruan. Ikalawa, mahalagang pangyayari sa sanaysay. Ikatlo, patunay ng pagiging paboritong laruan ng may-ari. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang aking halimbawang sagot. Paboritong laruan, Chloe, isang manika. Mahalagang pangyayari sa sanaysay, may paboritong laruan, kasama niya ito kahit saan, binibihisan ng makukulay na damit, isinasabay sa pagligo. Patunay ng pagiging paboritong laruan ng may-ari, inaalagaan niya ito ng maayos. Tulad ng mga nakaraang kwento, ang pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto ay mahalaga upang maibahagi natin ang ating kaalaman batay sa mga impormasyon ating napakinggan. Ito ay maaaring manggaling sa ibang tao, sa iba't ibang medium, tulad ng radyo, telebisyon at iba pang makabagong gadget. Balikan. Ipabasa ang tula at pakinggang mabuti ang mahalagang impormasyon. Pagkatapos, punan ng chart sa ibaba. Kalikasan, ating pangalagaan. Kahit saang dako, ibaling ang tingin, kasaganaan ng paligid ating mapapansin. Mga biyayang kaloob ng Diyos sa atin, nakakalungkot lang isipin, hangad ng ilang tao ay sirain. Ating kabuhayan nagmula sa kalikasan, ipinagkaloob ng may kapal kaya't ating alagaan. Tayo'y magkaisa't ating pagyamanin, ating alagaan, biyayang kaloob sa atin. Programa ng pamahalaan, isulong, pagyamanin, waste segregation, pag-ibayuhin at pag-itingin. Mga basura sa tahanan naway limitahin. Reuse, reduce, recycle ating pag-ibayuhin. Akda ni Morsha C. Yelbuena, DepEd, Borongan City. Puna ng chart ng hinihinging impormasyon. Pamagat ng tula, mga ipinagkaloob ng may kapal, mga dapat pag-ibayuhin, may akda ng tula. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang aking halimbawang sagot. Pamagat ng tula,
kalikasan, ating pangalagaan, mga ipinagkaloob ng may kapal, kabuhayan, kalikasan, mga dapat pag-ibayuhin, reduce, reuse, recycle. May akda ng tula, Marcia Sigel-Buena. Tuklasin. Pakinggang mabuti ang talata. Isalaysay ang kwento sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong sa susunod na pahina. Ang magkaibigang Ana at Lina ay tahimik na nagbabasa ng aklat sa loob ng silid-aklata. Kailangan nilang tapusin ang ibinigay na takdang aralin ng kanilang guro sa Pilipino. Pagkatapos ng 30 minuto ay dali-daling lumabas ang magkaibigan. Sa wakas, natapos din nila ang ipinapagawa ng kanilang. Nagpasya silang pumunta sa kantina upang bumili ng makakain. Habang naglalakad ay may narinig silang tila ungol ng aso. Dagli nilang hinanap ang pinanggalingan ng tunog. Sa dakong hardin ng paaralan, may nakita silang dalawang tuta na nahulog sa kanal. Mabilis na tumakbo si Ana upang humingi ng tulong. Nakasalubong ni Ana ang kanilang guro sa PE, si Ginoong Anyo. Sa kanya siya humingi ng tulong, sabay nilang pinuntahan ang kinaroroonan ng kanyang kaibigang si Lina. Nasa kanal pa rin ang dalawang tuta. Tinulungan sila ni Ginoong Anyo na mailigtas sa mga tuta. Tuwang-tuwa ang magkaibigan nang makuha mula sa kanal ang dalawang tuta. Akda ni Giselle G. Grande, DepEd Borongan City Division. Narito ang mga katanungan na nais kong sagutin mo. Una, sino-sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ikalawa, ano-ano ang ginawa ng magkaibigan sa araw na iyon? Ikatlo, ano ang narinig ng dalawang magkaibigan? Ikaapat, sino ang tumulong kina Lina at Ana? Ikalima, kung ikaw ay isa sa magkaibigan, gagawin mo rin ba ang kanilang ginawa? Bakit? I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang aking halimbawang sagot. Sa unang bilang, sina Ana at Lina ang pangunahing tauhan sa kwento. Sa ikalawang bilang, ang isinagot mo ba ay nag-aral at tumulong sa tuta? Sa ikatlong bilang, ito ba ang iyong isinagot? Nakarinig sila ng ungol ng aso o tuta. Sa ikapat na bilang, ang isinagot mo ba ay si Ginoong Anyo, guro sa PE, ang tumulong kina Lina at Ana? Sa ikalimang bilang, opo, ililigtas ko ang tuta na nahulog sa kanal. Suriin. Ang kakayahang makapagsalaysay muli ay isang patunay na may nakuhang bagong kaalaman ang isang indibidwal mula sa kanyang pakikinig. Ang pakikinig ay isang aktibong gawain na may nagaganap na pagpoproseso sa isip ng tagapakinig, na kung saan nabibigyang kahulugan ng mga tunog at salita. Mahalaga ang pakikinig sa bawat gawaing isinasagawa na may kaugnayan sa paglinang nito sa kadahilanang A. Nagiging matagumpay ang tao sa anumang larangan ng buhay. B. Magkakaroon ng kabisaan ang pakikipagkomunikasyon sa iba't ibang sitwasyon. C. Napapalawak ang kaalaman sa iba't ibang bagay at D. Nauunawaan at naigagalang ang kapwa na sa gayon ay igalang ka rin ng iba. Ang pagsasalaysay muli ay ang kakayahang maihatid ang naisip o nadarama sa napakinggang teksto gamit ang sariling salita.
Mahalaga ang maunawaan ang pinakikinggan nang sa gayon ay matutuhan mo ang nilalaman ng teksto. Pagyamanin. Pakinggan ang teksto at isalaysay muli ang mahalagang pangyayari sa iyong sariling salita. Gamiting gabay ang malakas sa ibaba, ibahagi ang sagot sa mga kaklase sa pamamagitan ng text message gamit ang cellphone o chat sa messenger. A. Kahulugan ng pagdulong. B. Nakapaloob sa selebrasyon. C. Mga pinangyarihan ng pagdiriwang at D. Paglalarawan sa selebrasyon ng kanilang pista. Narito ang ating teksto, ang Pagdulong Festival ni Giselle G. Grande. Ang Pagdulong Festival ay isang selebrasyon at tradisyon na ipinagdiriwang ng mga taga-Borongan bilang pagpupugay sa mahal na Birheng Maria, ang patron ng siyudad ng Borongan. Ito ay ang kwento ng misteryosong pagdating ng imahe ng Birheng Maria mula sa Portugal na madalas na nakikita sa Hamorawan Spring na pinaniniwalaang nagbibigay ng tubig na misteryosong nakagagamot sa mga residente dito noong unang panahon. Ipinagdiriwang ang Pagdulong Festival tuwing ikapito ng buwan ng Setyembre, isang araw bago ang piyesta ng lugar. Tinawag itong pagdulong mula sa salitang waray-waray na dulong na ang ibig sabihin ay paghatid. Ang Pagdulong Festival ay nagsisimula mula sa malayong barangay ng Punta Maria sa pamamagitan ng isang misa na dinaldaluhan ng hermana at mga deboto ng simbahan. Pagkatapos ng misa, inihahatid ang imahe ng Birhen sa pantalan ng rawis na isinasakay sa isang malaking bangka. May mga boronganon na nag-aabang sa pantalan sa pagdating ng Birhen. Dito na nagsisimula ang parada na sinasalihan ng iba't ibang institusyon ng syudad. Makikita sa paradang ito ang makukulay na mga kasuotan mula sa mga kalahok nito. Magarbo ang selebrasyon ng pagdiriwang nito. Inihahatid ang imahe sa simbahan ng Nativity of Our Lady na nasa sentro ng Borongan. Pagkatapos ng parada ay makikita ang iba't ibang pagtatanghal na naglalarawan ng kwento tungkol sa misteryosong pagdating ng Birheng Maria sa siyudad ng Borongan. Tayo ay magwasto. Narito ang aking halimbawang sagot. Ang mahal na Birheng Maria ang patron ng siyudad ng Borongan. Ang Pagdulong Festival ay isang selebrasyon at tradisyon na ipinagdiriwang ng mga taga-Borongan bilang pagpupugay sa kanilang patron na nagaganap tuwing ikapito ng buwan ng Setyembre. Ang paniniwala nila na ang Birhen ay nagbibigay ng tubig na misteryosong nakagagamot sa mga residente. Magsisimula ang pagdiriwang na ito sa malayong barangay ng Punta Maria sa pamamagitan ng isang misa na dinadaluhan ng hermana at mga deboto ng simbahan. Ihahatid ang imahe ng Birhen sa pantalan ng rawis na isinasakay sa isang malaking bangka. Pagkatapos ng misa, aabangan ng mga Boronganon sa pantalan ang pagdating ng Birhen. Dadalhin ang imahe ng Birhen sa simbahan ng Nativity of Our Lady na nasa sentro ng Borongan. Isa-isip. Ang pagsasalaysay muli sa napakinggan teksto ay isang gawain na nagpapatunay na may natutunan tayong kaalaman mula sa ating napakinggang impormasyon saan man ito nakuha. Ang pagsasalita o pagsasalaysay ay ang kakayahang maihatid sa pamamagitan ng mga salitang nauunawaan ng kausap at sa pamamagitan ng wika na karapat-dapat, hindi lamang sa nagsasalita, kundi maging sa kausap man.
isagawa. Makinig sa kwentong Ang Tatlong Koneho. Isalaysay muli ang kwento gamit ang sariling salita. Ibahagi ang sagot sa mga kaklase sa pamamagitan ng text message gamit ang cellphone o chat messenger. Gamitin gabay ang mga tanong sa ibaba. Ang Tatlong Koneho ni Giselle G. Grande. Sina Ernie at Elwin ay may alagang 3 koneho. Maputi ang balahibo ng kanilang mga alaga. Pinangalanan nila itong sina Mandy, Jessie at King. Alagang-alaga nila ito. Rosas ang kulay ng kanilang bahay kulungan. May sarili silang lalagyan ng kanilang pagkain at inuming tubig. 5 beses kung sila ay pakainit sa buong araw. Sa umaga, pinalalabas nila sa kanilang bahay kulungan ang mga koneho. Hinahayaan nila itong maglibot sa loob ng kanilang tahanan. Mahilig maglaro ang mga koneho. Minsan ay naghahabulan sila kasama sina Ermi at Erwin. Tuwan-tuwa ang dalawang bata kapag tumatalon ng mataas ang kanilang mga alaga. Isang araw na hapon, biglang sumigaw si MD. Mama! Mama! Nakalabas ng bahay si Mandy. Habulin po natin bago siya makalayo. Patakbong lumabas ang kanyang ina at hinabol si Mandy. Ngunit sadyang mabilis, tumakbo ang koneho at hindi niya ito naabutan. Aking pasasalamat nila nang maharang ito ng kanilang Yaya Maris. Kinarga ni Yaya Maris si Mandy at ibinalik sa loob ng bahay. Sinama minsan sa parke sina Mandy, Jessie at King. Gusto ni Elwin na kargahin si King ngunit hindi pumayag ang papa nila. Pinagkaguluhan sa parke ang mga koneho. Maraming bata ang gustong humawak sa mga ito. Binuksan nila ang pintuan na nasa bahaging itaas ng kulungan para makakilos ng maayos sa loob ang mga koneho at mahawakan ito ng mga bata. Pagkatapos sa parke, dumaan ang pamilya ni na Ermi at Elwin sa restaurant. Binilan nila ng gulay na kangkong ang kanilang mga alaga. Habang kumakain sila ng hapunan, sumasabay din ang mga koneho sa kanila. Natutuwang nanunood sa kanila ang ibang parokyano ng restaurant. Pagkatapos nilang kumain, napagpasyahan nilang umuwi na ng bahay para makapagpahinga silang lahat. Narito ang ating mga tanong. Una, sa iyong sariling salita, ilarawan ang 3 koneho. Ikalawa, isalaysay ang mahalagang pangyayari sa 3 koneho. Ikatlo, bakit maraming bata ang gustong humawak sa mga koneho? Patunayan ang iyong sagot. Ika-4, magbigay ng patunay na mahal ng magkapatid na Emil at Elwin ang kanilang mga alagang koneho. Ika-5, paano mo mabibigyang halaga ang pagkakaroon ng alagang hayop? Magbigay ng 3 halimbawa. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang aking halimbawang sagot. Sa unang bilang, ang mga koneho ay mapuputi at mahilig makipaglaro. Sa ikalawang bilang, ito ba ang iyong isinagot? Pinakakain ng 5 beses ang mga koneho, inaalagaan ng maayos at isinasama sa paglabas ng bahay. Itinuturing na kapamilya ang mga alagang koneho. Sa ikatlong bilang, ang isinagot mo ba ay dahil sa kawili-wili nitong itsura, malinis at maputi. Sa ika-4 na bilang, ito ba ang iyong isinagot? Pinakakain sila ng 5 beses, inaalagaan ng maayos at isinasama sa paglabas ng bahay. Itinuturing na kapamilya ang mga alagang koneho.
Narito ang ating halimbawang sagot sa ikalimang bilang. Tatlong halimbawa. Una, painumin ng tubig at pakainin ng sapat at tamang oras ang alagang hayop. Ikalawa, linisin at paliguan ang alagang hayop. Ikatlo, ipasyal at makipaglaro sa alagang hayop. Tayahin. Halina't basahin natin ang teksto. Panginoon, buhay ko noon sadyang napakahirap. Halos lahat ng pagsubok aking hinaharap. Mga matay naging bulag dahil walang makitang liwanag. Pagsubok sa buhay ay hindi makayanan. Kahapisan at kahirapan hindi maiiwasan. Pagod na katawan aking nararamdaman. Ang ilalim ng puno ginawang pahingahan. Tayahin. Isang gabi, dumating ka sa aking panaginip. Dala mong pag-ibig, ako'y napaisip. Panginoon, hindi ka ba nawawala sa iyong paroroonan? Nagtatanong dahil hindi inaasahan. Sadyang dumulog ka sa akin para ibigay ang pag-asa man din. Pagtitiwala aking gagawin upang buong buhay ko'y iyong mamahalin. Pagmamahal mo'y aking naramdaman, aking puso'y puno ng kaligayahan. Maraming biyaya aking napansin, lahat pala ay ibinigay mo na sa akin. Ngayon ko lang naalintana, buhay ko pala'y masagana. Pag-aalaga at pagmamahal iyong ipinadama sa akin na nawalan ng pag-asa. Sa likod pala ng aking kahirapan, totoong hindi mo ako iniwan. Kahirapan sa aking buhay ay pagsubok lamang kung hanggang saan ang aking tapang. Maraming salamat, Panginoon, sa bigay mong pag-asa. Buhay ko ngayon, iyo'y ipinagpala. Pagpapatawad mo sa akin, iyo'y ibinigay dahil ako'y mahal mong tunay. Akda ni Celerina P. Balen, Dated, Borongat, Second Division. Bigyang halaga at sagutin ang mga sumusunod na tanong batay sa napakinggang tula. Una, ano ang nais ipabatid ng tula? Ikalawa, bakit sinabi ng may akda na ang mga mata niya ay naging bulag? Ikatlo, paano napagtanto ng may akda na hindi siya pinabayaan ng Panginoon? Ikaapat, ano kaya ang ipinagpapasalamat ng may akda sa huli nitong bahagi? Ikalima, magbigay ng mga pagkakataon sa iyong buhay na nagpapakita ng pagmamahal ng Panginoon sa iyo. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Sa unang bilang, narito ang aking halimbawang sagot. Pasasalamat ng taimtim sa Panginoon. Sa kalawang bilang, ito ba ang iyong isinagot? Sapagkat wala siyang nakikita kundi problema sa buhay. Ikatlo, ang isinagot mo ba ay dahil sa mga biyaya na dumating sa kanya? Ikaapat, ang isinagot mo ba ay pagmamahal at pag-aalaga sa kanya ng Panginoon? Ikalima, ito ba ang iyong isinagot? Ako po ay nananatiling malakas, malusog at ligtas. Narito ang rubric sa pagsasalaysay ng tekstong napakinggan. At dyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana'y marami kang natutunan. Please click on like, share, and subscribe button. Also the notification bell so you won't miss any of my videos.